kakri oh. Sakay ng mga kalabaw, isa-isang tinatawid ng mga magsasaka ng Bungabon, Nueva Ecija ang mga sako-sakong inaning sibuyas sa isang ilog. Wala na, ayan na. Ang bihira. Lakas pa naman ng agos. Ay naka mo, nalunod na mga kakri. Pambihira. Natapa na. Dahil mataas ang tubig matapos ang ilang araw na pag-ulan, ang mga kalabaw pahirapan sa pagtawid. Nalunod na isa. Titingnan ko lang ito isa na ito. Mukhang di makakaahon. Oh? Ang tulay na ito itinatayo taon-taon na lang dito sa amin na dinadaanan namin ting tagulan. Ang hirap ng mga magsasaka dito. Ting tagulan, naglalangwig na lang kami dito. Nilalangwig namin yung ilog. Naapektuhan din ng ulan ang mga pananim nilang sibuyas. Wala na ikita, puhunan na sana ang gusto naming lumabas, wala na rin. Kaya Sira na, sira na yung kabuhayan. Masakit dahil yung kukunin yung pakakain ko sa pamilya ko Nakakaiyak man Pero ang isa pang matinding kalaban ng mga onion farmer, ang pagpasok ng mga imported at smuggled na sibuyas sa bansa. Yun nga ang isang masama di malulugi kami lalo. At ang mas nakababahala, ang mga sibuyas na ito nagpositibo sa E. coli. That's dangerous. Yung E. coli na hemorrhagic, magkakasakit ka, some patients really die from that. Paano mapoprotektahan ang mga lokal na magsasaka? At bakit patuloy na nakakapasok sa bansa ang mga smuggled na sibuyas? Lalim mga kakri. Basa na yung sibuyas oh. Maagang naghanda ang onion farmer na si Mang Gerardo. Mag-aani sila dapat ng tanim na sibuyas. Pero ang inaasahan niyang magandang ani, mapupunta lang sa wala. Dahil ang kanyang mga pananim pinalubog ng baha. Ang ulan masyado. Hindi nga namin nakalaing aahon dito Dahil ang kabuhayan namin nakakalat na dito Kumbaga sa nakabigay na yung lahat ng pera namin dito. Dumaan yung ulan. Bumaha. Pagdating sa sakahan, ito na ang naabutan ni Mang Gerardo. Sira na yung aming sibuyas Tingnan mo yung ubod ng sibuyas, wala na. Bulok na yung ubod, maitim na. Kaya ito papunta na sa pagkapatay. Hindi na pakikinabangan. Itong buong bukid namin na ito, wala na kaming aanihin. Hindi na maitatayo yung puhunan. Puhunan man lang, hindi maitatayo. Kaya sira na yung kabuhayan. Masakit dahil yung kukunin yung pakakain ko sa pamilya ko Nakakaiyak man Masakit sa amin yung makikita namin yung pinaghirapan namin na natangay ng baha. Kaya lang pinipilit, kailangan makatapos yung mga anak Gagapang namin hanggang sa makakaya. Ako dapat mag-resign na ako sa sa pagsasaka pero hindi ko magawa. Ang ilang tanim na sibuyas, pinilit pang isalba ni Mang Gerardo. Aalagaan na lang yung mga natira. Kung sakaling kumita, salamat. Makabawi kami. Makapagtanim muli kami sa isang taon. Kaya malaki man ang lugi, magbabaka sakali raw siya sa susunod na buwan. Binalikan namin si Mang Gerardo. Matapos ang anihan ng sibuyas, mais naman ang tinanim niya. Pagkayari namin umani ng sibuyas, tatamnan namin ng mais na katulad nitong mais nito. Para yung hindi siya masyado sukalin. Tatanim namin ito ng April, aanihin namin ito ng August. Mas maliit man ang kita sa mais, malaking tulong na raw ito para makaraos sila ng kanyang pamilya.
kita namin, konti lang, hindi ka mukha nung sa sibuyas. Parang kumbaga sa kuwan, pamatid uhaw lang to. Dahil ito, sa 1 hektara, kumikita ka lang ng 20,000 dito. Sa sibuyas, pagka medyo maganda-ganda, yung 200,000 sa 1 hektara nakakakuha. Pag maganda yung hindi tinamaan ng panahon ng kalamidad, uod. Ang sinasabi niyang uod ay ang mga army worm o harabas na kumakain sa kanilang mga tanim na sibuyas. Bukod sa kalamidad, pagka ikaw ay nahuli ng konti sa pagtatanim, ang tinatamaan ka ng army worm. Uod, kay mamahal ng ating mga pang-insektong lason. Itong ganito, yung ganito, good ito. Saka depende sa kuwan. Ngayon mahina na ani ngayon dahil yung tinatamaan na rin ng uod ng mais. Dati hindi naman namin ini-spray ito. Ngayon 4 na beses kami mag-spray. Dati pag tinanim namin ito, pababayaan na namin pagka napataba na. Ngayon 4 na spray. Gano'n ang isang spray sa isang spray namin, umuubos kami ng 2,000 isa. Kaya malaki ang nawawala. Itinuturing na onion capital of the Philippines ang bayan ng Bungabon. Ang nasa 3,000 ektaryang lupa sa bayan, ginagamit na taniman ng sibuyas. Ang problema, ang ibang magsasaka tulad ni Mang Gerardo, kailangan pang tumawid ng ilog para marating ang mga taniman. Wala raw kasing maayos na tulay. Ang tulay na ito, itinatayo taon-taon na lang dito sa amin na dinadaanan namin ting tagulan. Pag tag-araw, itinatayo ito para daanan ng mga manananim, nagdadamo, para yung maaliwalas yung mga tao. Pagdating ng tagulan, nasisira, tinatangay ng tubig. Kaya sana, gusto namin, kung meron sanang mag-sponsor na tayuan ng concrete na tulay, na overflow. Kaya kailangan sana kung taon-taon na lang ginagastosan ng barangay, ting tagulan, sira. O pagdating ng tag-araw, tatayo na naman namin, taon-taon na lang yung ganun. Sayang lang. Oo, sayang. Ano bang epekto sa inyo, Tay? Tulad ngayon, sira. Anong epekto sa mga tao? Malaki dahil ang hirap ng mga magsasaka dito. Ting tagulan, naglalangwig na lang kami dito. Nilalangwin namin yung ilog. Maingat na itinatawid ng mga magsasaka sakay ng kalabaw ang sako-sakong bagong aning sibuyas. Malalim noon ang tubig dahil sa ilang araw na pag-ulan. Ay naka mo, nalunod na mga kakre. Pambihira, natapa na. Nalunod na isa. Para lang makatawid sa kabilang yung aming trabaho. Para mapuntahan namin yung kalabaw namin, pakakainin namin ting magat hapon. Tapos uuwi kami ng hapon, naglalangway na naman kami. Kaya yun ang hirap naming magsasaka. 25 years na ako dito nagtatanim ng sibuyas. Yan ang pahirapan namin. Kumisan, walang tulay. Lahat ng mga manananim, lahat ng mga magdadamo, tinatawid pa namin ang kariton dito sa ilog. Ang ilog ay halos sa lubog yung kariton. Kaya kuminsan di tumatawid yung mga tao. Papunta ang grupo sa palengke para magbenta ng mga sibuyas. Titingnan ko lang ito isa nato, mukhang di makakaahon. Oh? Yan. Parang di makakaahon. Kala ko di makakaahon sa'yo, kuya. Ang bihira. Lubog na Hindi ka ba? Kala ko lubog na. Sabi mo mababaw lang, kalalim pala. Basta amin walang tubig dito, napakalakas. Kaya ating sakripisyo namin mga magsasaka dito ng sibuyas. Peligroso. Oo, peligroso. Kung minsan, nagtataob pa nga yung kariton dito. Naaanod pa yung mga sibuyas. Hirap kaming magdala ng produkto namin dito sa bayan. Nilolunahan lang namin yung kariton para lang wag mabasa yung aming sibuyas. Delikadong mabasa ang sibuyas. Mabubulok. Saka hindi kukunin ng buyer.
Bukod sa kalsada at tulay, malaking hamon din ang kawalan ng sapat na storage facility. Nasasayang at hinahayaan na lang mabulok ng ilang Katunayan, minsan ang napabalita ang pagtatapon ng mga sibuyas ng mga magsasaka sa Bungabon dahil sa mababang bilis sa kanila. Nagkaroon kasi ng oversupply at walang pag-iimbakan ng mga ani nila. Bilang tugon, nagtayo ng mga cold storage facility sa lugar nila. Sa Bungabon, may 2 storage facility. 4 hanggang 6 na buwang maaaring magtagal ang mga sibuyas sa ganitong pasilidad. Lahat po nung inaani ng farmers na gustong magpasok ng sibuyas, dito po sila nagpapasok. Meron po kasing may-ari na pag nagpasok at nagustuhan na nila yung presyo, inilalabas na nila kaagad. Sa labas ng storage facility, sako-sakong mga sibuyas ang inabutan naming pinatutuyo para ibiyahe at ibenta sa ibang lugar. Itong sibuyas na ito, 500 bags to nang galing sa loob ng storage. Ngayon, inilabas na nung may-ari at ibebenta na nila dun sa merkado. 160 pesos kada sako ang singil nila sa 4 na buwang storage ng sibuyas rito. Mura na raw ito kumpara sa iba. Pero para kina Mang Gerardo, hindi naman kasi basta-basta nakapag aakupahan ka agad yung storage ng mga may pera. Babayaran ka agad nila yung deposit. Paano kami makapag-i-stock wala naman kaming ano. Saka yung nakapag-i-stock lang kasi dyan, yung talagang may perang maikukundo sa storage. pero hindi natatapos ang problema ng mga magsasaka sa kakulangan ng maayos na infrastruktura. Dahil isa pa sa pumapatay sa kanilang kabuhayan, ang pagpasok ng mga smuggled o illegal na sibuyas sa bansa. Yun nga ang isang masama eh. Dahil tayo, pag nag-import tayo, pag nag-smuggling, hindi natin makukontrol yung paglabas ng sibuyas nila dahil kahit mura nila ibigay, ubra naman. Kaya namumura yung sibuyas. Kaya inaapektuhan niyang nagpapasok sa storage. Paano? Kailangan nyo rin po ibenta ng mura? May natural, wala namang kukuhang mahal pagka mura sibuyas. Eh. Halimbawa, may import. Ano? Pag mababa yung sibuyas, yung aming produkto, maibibigay namin sa bababang halaga. Dahil hindi namin pwedeng i-stock sa amin yun dahil wala naman kaming istakan. Ang sibuyas ay mapakahina. Mga ilang linggo lang bulok. Eh, di malulugi kami lalo. Kaya yun ang nagiging kuwan sa import. Ang ikinatatakot ni Mang Gerardo na pagpasok ng mga smuggled na sibuyas, muli na namang nangyari. Itong mga nakalipas na linggo, ilang mga container ang naharang sa iba't ibang lugar sa bansa na naglalaman ng smuggled goods, kabilang dito ang sibuyas. Dito lang mga nakaraang buwan, lumapag sa Port of Manila ang 6 na container vans. Assorted food items ang nakadeklarang laman ng shipment na nagmula sa China. Pero nang buksan na ito ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang tone-toneladang mga puti at pulang sibuyas at frozen mackerel. Tinatayang nasa 14 million pesos ang halaga ng mga smuggled na sibuyas. Naharang naman ang 31 shipment sa Subic Port sa Zambales. Mga karne ng manok ang nakadeklarang laman ng mga container. Pero nang inspeksyonin, frozen mackerel, carrots at mga sibuyas pala ang laman. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang halaga ng smuggled agricultural products. Wala ring importation permit ang nasabing shipment. Yun nga ang isang nakakaano sa amin, nakasisira sa presyo ng sibuyas. Wala silang buwi sa gobyerno, kaya mainam din yung paghuli-huli nila na yun. Pag nagiging talama kasi yung agricultural smuggling, syempre hindi sila nagbabayad ng tamang tax. Naibebenta nila na mas mura yung produkto nila compared halimbawa kung ako ay farmer at magbebenta ako, syempre mas mahal kasi dahil meron akong production eh. Farmers natin ngayon, hindi nila kayang mag-compete dun sa presyo ng mga smuggled goods. So, ayun yung isa sa direktang problema ng smuggling. Napapababa niya artificially yung presyo na yung mismong farmers natin, hindi sila nagiging competitive. Pero ang mas nakababahala, ang ilang smuggled onion
nakarating na sa ilang pamilihan. At ang problema, natuklasang may peligrong dala ito sa mga mamimili. Ang mga nasabat na sibuyas sa isang palengke sa Maynila nagpositibo sa E. coli o isang uri ng bakterya na karaniwang natatagpuan sa dumi ng tao at hayop. Ang mga sibuyas naman na nasabat sa Manila Port nagpositibo rin sa E. coli at Salmonella na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan at pagsusuka sa sinumang makakain ng pagkaing kontaminado nito. Inalam namin sa Bureau of Plant Industry kung paano sinuri ang mga sibuyas. Nandito tayo ngayon sa Microbiological Contaminants Laboratory. Bilang protocol, kailangan daw magsuot tayo nitong shoe cover para matakpan yung ating mga sapatos dahil para hindi na rin daw tayo makadagdag ng mikrobyo sa loob ng laboratorio. Sa laboratoryong ito, dito una sasalang yung mga produkto. Dito yung sample preparation room. Sa nakikita natin ngayon, ang tinitesting o yung hinahanda para matesting ay yung mga sibuyas at mga carrots na nakumpiska mula sa South Harbor. So, pagka nahanda na, yung mga samples mula rito ay ililipat naman sa table na yan para sa microbiological analysis para malaman kung may E. coli o Salmonella. Ang E. coli kasi, parang common siya na contaminant na hindi natin naiwasan. But it should not be there. Delikado talaga yon because like for example, Salmonella, a lot of cases doon, magkakaroon talaga, magkakasakit ka, patients really die from that. Sa dami ng mga produkto na inaangkat ng Pilipinas, sapat ba yung mga laboratorio natin para bantayan yung mga pagkain? Although limited lang yung resources namin, we try to maximize it. We use risk-based determination kung ano ba yung i-priority natin ng mga commodities and from what countries. But we really need additional budget talaga. Yun talaga. And to maintain a laboratory na ganito, it's very costly. Very costly. Nitong Hunyo, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na lahat ng mga imported na sibuyas sa lahat ng palengke ay smuggled. Mataas yung production data natin. Simula noong lumabas itong data na to, wala pang nilalabas na sanitary import clearances ulit. Kasi because of the huge volume of production. To further strengthen, nagtayo si Secretary ng tinatawag na Inspectorate and Enforcement Office to help and coordinate with Bureau of Customs, PNP, and BI sa mga ganitong usapin. Ang tanong, bakit patuloy na nakapapasok sa bansa ang mga smuggled na sibuyas at ibang agricultural products? Sabi ng BOC, karaniwang nanggagaling ang shipment mula sa China at iba pang mga bansa. Dahil bawal mag-import o magpasok sa bansa ng mga sibuyas, idinideklara ang mga shipment bilang ibang produkto tulad ng assorted frozen goods. Hindi rin tama ang binabayarang buwis ng mga smuggler at may mga pagkakataon din daw na nagkakaroon ng sabwatan sa loob ng kanilang ahensya. Ang sistema kasi para makapag-smuggle ka, hindi lang ng agricultural products, lahat ng klaseng kargamento, papilitan mo yung klasifikasyon kung ano yung talagang laman ng kargamento mo. Again, it takes two to tango. Yung nag-import, makakatipid kasi siya, meron siya nakausap na taga-amin dito sa BOC na merong kakayanan na palitan yung klasifikasyon. Ganun lang yung kasimple. Pero para sa isang agriculturist, malalim ang ugat ng smuggling sa bansa. Nandito pa rin tayo sa sistema ng corruption, especially sa gobyerno. Merong gagawin, maglalagay, pikit mata lang nilang hahayaan na pumasok itong mga goods na to. Digitalization is the backbone of any major transformation, especially ng BOC. Dahil thousands of transactions to every day, hindi pwedeng mano-mano yan. Na kailangan natin talaga ng technology-based solutions. Noong 2023, umabot sa 3 bilyong piso ang halaga ng buwis ang nawala sa gobyerno dahil sa smuggling. Matindi rin ang pinsalang dulot ito sa mga magsasaka. Pag nagpasok tayo ng import, sasabayan ng smuggling yon, hindi nila makukontrol yon yung paglabas ng kaya buwababa ang presyo. Di malulugi kami lalo. Kinatandaan na ni Mang Gerardo ang mga problemang hinaharap ng mga magsasaka. Mula binhi hanggang sa pag-ani,
iba't ibang hamon ang dumarating sa kanila. Problema na nga nila ang pagbaha dahil sa ulan. Dumagdag pa ang pagbaha ng mga subagad na sibuyas sa mga pamilihan. Tanong nila, kailan kaya sila makakabawi? Pagka tumingil tayo sa saka, wala na, hindi kakain. Paano yung mga alang mga sinasa, mga nangungupahan, ala silang lulusungan pagka kami huminto. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.